Ang istoryang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano ang pagtanggi at selos ay humantong sa malagim na pagkamatay ng isang babae. Ang kasong ito ay sobrang nakakagulat at nakakabahala noong panahong yon dahil sa pagiging sadista ng pagpaslang. Ang kasong ito ay mababalot ng sexual assault, torture, at malagim na paraan ng pagpatay. So viewer discretion is advised. Hapon ng June 16, 2016. Matapos basahin ng hukom ang hatol sa pagpatay sa isang dalaga. Puno ng pagdaramdam at galit ang taong bayan at humihiyaw ng mas matinding hatol laban sa nasasakdal. Digil ng galit at pagkadismaya ng mga tao sa lalaking ito. Nagtipon ang mga taong bayan sa labas ng sasakyan, kung saan nasa loob umano ang salarin. Pinagbabato at pilit na pinapahinto ang sasakyan upang lumabas ito. Wala na silang pakialam sa kapulisan. Basta maihatid lang ang hinaing na dapat umanong mas matinding sentensya ang ipataw sa halimaw na ito. Ano nga ba ang kwento sa likod ng protestang ito? Sino ba ang lalaking pinag-uusapan natin ngayon? Ang kwento natin ay magsisimula sa dalagang nagngangalang Ino Fariha. Pinanganak noong October 6, 1997 sa Lebakwangi, West Java. Lumaki si Ino kasama ang dalawang nakatatandang kapatid at 4 pang mas bata sa kanya. Mapagmahal at masipag na anak si Ino. Tulad ng maraming dalaga sa kanilang komunidad, pangarap ni Ino na magkaroon ng mas magandang buhay para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Sa edad na 18, namasukan ito sa isang pabrika. Determinadong makaipon para sa pag-aaral ng mga kapatid at makapag-ambag sa pamilya. Habang nagtatrabaho sa pabrika sa edad na 18, kasalukuyan na umanong nakikipagligawan sa mas bata sa kanya na si Ramat Alim na 16 years old lamang noong panahong yon. Hindi man natin nakasanayan ang makitang magkarelasyon ang mas matandang babae kaysa sa lalaki. Pero ito ay normal at tanggap sa bansang Indonesia. Pero ito ay itinanggi mismo ng mga magulang ni Ino. Pero ayon sa iprinisinta sa publiko, sila umano ay magnobyo. Hindi umano sang-ayon sa relasyon ng dalawa ang mga magulang ni Ino. Hangad ng bawat magulang ang mas magandang buhay para sa anak. Naisip na din umanong ipa-arrange marriage si Ino sa mas mature at responsableng lalaki. Ngunit itinanggi umano ito ng mga magulang sa isang artikulo. Muli, ito ay ayon umano sa investigasyon ng mga otoridad na iprinisinta sa publiko. Bilang isang masunurin na anak, tila naging masakit ito sa parte ni Ramat nang kanyang malaman ang tungkol sa arranged marriage at pagpayag umano ni Ino sa kasal. Dahil dito, nagpasya ang dalawa na tuldukan na ang kanilang relasyon. Humiling ngayon si Ramat ng isa pang huling pagkakataon kay Ino upang makapagpaalam. Pumayag naman si Ino na makipagkita kay Ramat.
Magkikita umano sila sa dorm ni Ino pagkatapos ng trabaho niya sa gabi. Ang araw na itinakdang pagkikita ay noong March 12, 2016. Ang inuupahang silid ni Ino ay all-women's dorm. Lahat ng umuupa ay pawang mga dalaga at babae. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok at pag-anyaya sa mga lalaking bisita. Kaya nakiusap si Ramat na ipagbukas ang pinto para sa kanya. Pumayag si Ino na iwang bukas ang pinto sa likod para makapasok si Ramat. Dumating na ang gabi ng huling pagkikita. Sinabihan na ni Ino si Ramat na bukas na ang pinto sa likuran at pwede na siyang pumasok. 11 p.m. na noong gabing yon. Halos lahat ay nagpapahinga o tulog na sa mga oras na ito. Katatapos lang umanong maglaro ni Ramat sa isang computer shop bago dumiretso sa kwarto ni Ino. Walang nakapansin sa pagpasok ni Ramat. Bukas na din ang pinto sa kwarto ni Ino at dire-diretso na lang itong pumasok. Malugod naman siyang pinapasok ng dalaga. Habang nag-uusap, sa bugso na rin ng damdamin, hindi na napigilan ng dalawa ang magyakapan at maghalikan. Dito, hiniling umano ni Ramat na makipagtalik si Ino sa kanya. Bago man lang daw sila magpaalam sa isa't isa at bilang regalo na rin umano nito para sa kanya. Ngunit, ilang beses itong tinanggihan ni Ino dahil gusto umano nitong ialay ang kanyang pagkababae sa kanya umanong mapapangasawa. At takot din umano itong may mabuo mula sa kanilang pagtatalik. Narindi na si Ramat sa kakatanggi ni Ino kaya nagalit na umano ito. Umalis ito ng kwarto at tumambay sa gilid ng kalsada at doon ay nanigarilyo. Habang pasindi na ito ng kanyang ikalawang yosi, lumapit ang dalawang di kilalang mga lalaki, Ramat Afirin at Imam Hapriyadi, ang kanilang mga pangalan. Sinabayan nilang magyosi ang bad trip na si Ramat dahil nagkapalagayan ng loob dahil sa pakikipagkwentuhan na open ni Ramat ang matinding pagkainis sa kanyang girlfriend. Nagulat umano ang dalawa na ang girlfriend na binabanggit ni Ramat ay si Ino Fariha. Yun pala, itong si Ramat Afirin at Imam ay may lihim na pagtingin sa dalaga, pero sila ay nabasted. Kanilang nilaro ang isip ng bata at kinumbinsing gumawa ng isang bagay na karumal-dumal. Sabi nila, tirahin mo na, hindi mo naman na siya magiging girlfriend. At mula doon, pumasok na ang tatlong lalaki sa dorm. Naiwang nakabukas ang pinto ng kwarto ni Ino. At dito, nakita siyang mahimbing na natutulog. At doon, ang kanilang galit, puot at pagnanasa ang sumira sa kanilang kaisipan at sinimulan ng gawin ang kakilakilabot na krimen. Hawak ni Ramat Afirin ang mga binti ni Ino. Tinakpan ni Imam ang bibig hanggang mawalan siya ng malay. Inutusan din ni Imam na maghanap si Ramat Alim ng kutsilyo, ngunit isang gardening hoe o asarol sa paghahalaman ang kanyang nakita. Muli, siya ay inutusan ni Imam na hatawin sa muka at ulo si Ino gamit ang gardening hoe o asarol sa paghahalaman. Hindi klaro kung anong pumasok sa isipan ng batang lalaki sa pagsunod sa mga utos at tinamaan si Ino gamit ang metal na parte
ng gardening hoe. Dahil sa nagtalsikang dugo, tumakbo palabas si Ramat. At nang bumalik ito, halinhinang hinahalay ang naghihingalong Ino ni Ramat Afirin at Imam. Hindi mawari kung ano ang sumanib kay Ramat Alim at sumali na rin itong gawin ang pangahalay. Habang pilit pa rin na lumalaban sa buhay si Ino. Hindi pa nakontento ang mga sospek sa malaking sugat sa muka at ulo ni Ino. Inilabas ni Imam ang tinidor galing sa kanyang dorm at sinimulang kayurin ang muka ni Ino gamit nito. Inilabas ni Ramat Alim ang kanyang galit sa pagkagat sa kaliwang dibdib ni Ino. Sa tindi ng kagat, namuo ito at nagmarka ng malalim ng sugat. Kahit nawalan na ng buhay si Ino sa matinding sugat sa ulo at mukha, walang habas na pinagpiestahan at binaboy ang katawan ng biktima. At ito ang mas nakakawindang na ginawa ng mga sospek. Isinuksok umano ni Ramat Afirin ang kahoy na parte ng gardening hoe o asarol sa paghahalaman sa pribadong parte ng katawan ng biktima. Pinagsisipa ang gardening hoe na halos 90% ng hawakan nito ang dumurog sa kawawang biktima. Nagtalsikan at nagkalat ang dugo sa matinding karahasan na ito. Matapos ang karumal-dumal na krimen, kanilang napagtanto na wala na itong atrasan at kailangan ng tumakas habang maaga pa. Kanilang tinakpan ang katawan ni Ino ng kumot, sinara ang pinto at tumakbo palayo. Kinabukasan, nag-alala ang mga katrabaho ni Ino dahil hindi naman daw ito uma-absent sa trabaho. Hindi ito sumasagot sa kanilang tawag kaya mas lalo silang nag-alala. Napagdesisyonan nilang bisitahin si Ino pero sarado ang pinto ng kanyang silid. At walang sumasagot kahit sila ay katok ng katok. Lalo silang nagduda na walang sumasagot kahit ilang beses na nilang tinawag ang kanyang pangalan. Dahil dito, nagtawag sila ng lalaki at pinasipa ang pinto. Dito, tumambad ang nagkalat na dugo sa kwarto at karumal-dumal na sinapit ni Ino. Tinawag agad ang kapulisan at mga paramedic. Ito ay isang nakakatromang eksena. Ineksamin ng forensics ang katawan ni Ino Fariha at kumalat na nga ang balita. Ayon sa autopsy, hindi maipaliwanag ang kalupitang ginawa sa biktima. Simula sa ulo, pisngi, labi, punong-punong ng sugat at pasa ang katawan ng kawawang biktima. Makikita sa CT scan ang lalim ng pagkabaon ng gardening hoe o asarol sa paghahalaman. Mula sa pribadong bahagi ng katawan, umabot ito hanggang dibdib. Dahilan sa pagkapunit ng kanyang atay sa likurang bahagi ng kanyang katawan at pagputok ng mga katabing vital organs, kabilang ang kanyang tiyan, baga at maging ng kanyang puso. Walang anumang salita ang makakapaglarawan ng nakakakilabot na sinapit ni Ino. 3 araw nang walang tulog ang kapulisan sa pag-iimbestiga at paghahanap sa mga sospek. Sa pagmamadali, hindi na nalinis ng mga sospek ang naiwang presensya ng semilya at dugo ang bakas ng paa sa crime scene. Isang mahalagang palatandaan din ang pagkawala ng cellphone ng biktima. Na-track ang cellphone ni Ino kay Ramat Alim na umiiyak ng maaresto ng mga pulis. Sa unang pag-amin, siya lang umano ang gumawa ng krimen. Pero sa masusing investigasyon sa kanyang cellphone at ng biktima,
Natukoy din ang 2 pang mga salarin. Kalaunan, nahuli ang 3 at umamin sa marahas na krimen sa kapulisan. Ang DNA na natagpuan sa katawan ng biktima ay nagmatch sa DNA ng mga sospek. Kinasuhan ang 3 ng premeditated murder at sexual assault kay Ino Fariha. Sa kalagitnaan na paglilitis ng kaso, ipinagdidiinan ng ama ni Ramat Alim na inosente ang kanyang anak at ito ay kanyang kasama sa bahay na nagdarasal noong gabing naganap ang krimen. Pinipilit niyang hindi siya gagawa ng kasinungalingan dahil araw umano ng Ramadan iyon. Ngunit, matindi ang ebidensya ng mga taga-usig laban sa mga sospek, kasama ang resulta ng DNA na nagtuturo sa pagkasangkot ni Ramat Alim sa kaso. Humihingi ng mas malupit na hustisya ang taong bayan laban sa mga salarin. Ngunit ang husgado ay kailangan pa ring sumunod sa naturang batas. Si Ramat Alim ay 16 years old lamang noong panahong yon, kaya siya ay isa sa ilalim sa juvenile punishment. Sumang-ayon sila sa kasong isinampa na premeditated murder. At noong June 2016, ang hatol ay 10 taon lamang sa kulungan. Umapela pa ang kampo ng pamilya ni Alim pero ito ay napawalang bisa. Galit at puot pa rin ang nangingibabaw sa taong bayan matapos ang 10 taong hatol ng hukuman. Capital punishment ang ibinigay kila Ramat Afirin at Imam dahil sila ay nasa hustong gulang. Sumang-ayon ang korte at hinatulan sila ng death penalty o kamatayan noong February 2017. Kanilang itinanggi ang krimen pero wala nang makakapagpababa pa sa kanilang sentensya. Tinuring ng korte na hindi ito makatao at masyadong brutal ang kanilang ginawa. Wala pang balita sa kanilang pagbitay sa kamatayan, pero sila umano ay kasalukuyang nakapila sa death row. Kamusta naman si Ramat Alim ngayon? Ito ay komportableng naninirahan sa kanyang selda. Madalas umano siyang bisitahin ng kanyang mga magulang at ihati ng kanyang mga paboritong pagkain, lalo na ang soy sauce chicken. Lagi rin umano itong nagrereklamo dahil sa pangangati nito sa kanyang selda. Maliban doon, kanya umanong itinuloy ang kanyang pag-aaral. Gigil ngayon ang taong bayan na sa ilang taon makakalaya na muli si Ramat Alim. Normal na makakahanap ng trabaho o kahit magkaroon ng sariling pamilya. Si Ino, sa kabilang banda ay hanggang alaala na lamang para sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Ang pangarap na binaboy at sinira ng 3 salarin. Kahit ilang santo pa ang tawagin nila, hindi na mababago ang brutal na pagpatay na kanilang ginawa kay Ino hanggang sila ay mamatay o mabura ang sakit at galit ng taong bayan. Marami pa rin ang nakataas ang kilay sa maluwag na sentensya laban kay Ramat Alim dahil ito ay minor de edad. Ang kanyang nagawang krimen ay karumal-dumal na papasa umano sa adult case. Hindi maipaliwanag ang napagdaanang impyerno ni Ino sa kamay ng mga salarin. Kahit sa mata ng hustisya, hindi maiwasang makaramdam ng pagkulo ng dugo. Isang dalaga na puno ng pangarap, winakasan ng malupit na karahasan. Naputol man ng maaga ang buhay ni Ino Fariha. Ang kanyang alaala ay mananatiling buhay sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Ang kanyang kwento ay magsisilbing paalala ng pangangailangan ng katarungan at proteksyon para sa lahat. Habang inaalala natin siya, sinisikap din nating lumikha ng mundong
kung saan ang ganitong mga trahedya ay isang bagay ng nakaraan. Isang mundo kung saan ang bawat kababaihan ay maaaring magpatuloy sa pangarap ng walang takot at pangamba. Muli, this is Marie ng Dark Crime Diaries. Ingat!